After ng hagupit ni Bagyong Christine, tuloy ang buhay. Ngayon pa ba tayo hihinto? Ngayon pa ba tayo susuko? Nilubog lahat ng pinaghirapan natin sa baha pero hindi mo pwedeng isama na ilubog ang pangarap. Kaya bangon! Laban lang! Medyo may kalayuan na naman ang lugar ng event namin ngayon. From Kamaligan to Tinambak. Yun nga lang, ayaw na naman makisama ng panahon. Ang lakas na naman ng ulan. Hindi pa man din kami nakakalayo ng bahay pero kinailangan na namin mag-staff over muna kesa naman sa dumating kami sa venue ng basang-basa. At nang tumila na ang ulan, gora ulit. Every time na may event kami, papuntang Siruma or papuntang Tinambak, ito yung place na madalas na dinadaanan namin ni Daddy at gustong gusto ko talaga ang view dito sa lugar na ito. Kitang-kita mo kasi yung lawak ng dagat tapos napakatahimik ng lugar. Nire-request ko sana kay Daddy na mag-stop over muna kasi nga yun, gusto ko magmuni-muni. Pero sabi niya mamaya na lang daw after ng event namin kasi nahabol namin yung oras. Ito talaga yung favorite spot ko dyan sa lugar na yan. Kita nyo naman sa video, ang daming tumatambay. Nakaka-relax kasi yung view. Sarap ng hangin, makikita mo yung lawak ng dagat. Parang mawawala yung problema mo pag nandiyan ka sa lugar na yan. Yun nga lang medyo delikado ngayon yung daan dyan kasi ang dami naming nadaan ng landslide. 3, 4, 5 ata yun. Tapos yung kalsada medyo may kadulasan pa dahil nga dun sa landslide. Grabe talaga ang ginawa ni Christine. Ayan o, makikita nyo. Dami-daming landslide. At nang marating na namin ang Tinambak, ito naman ang bumulaga sa amin. Hindi raw pwede pumasok yung mga 4 wheels at yung may mga back ride. Kaya't alam na this, walkathon ang chef nyo. Ay, layo! Hiningal ako dun ha. May nasira daw kasing part ng tulay kaya delikado para sa mga dadaan na yung may back ride at yung mga 4 wheels. Di rin naman kalayuan sa tulay. Andun na yung venue. Nakuha namin agad kasi kilala naman yung client dun sa lugar na yon. Lumagpas lang kami ng konti pero konting-konti lang naman. Kaya't balik. Buti na lang yung napagtanungan namin, bisita din pala dun sa event na yon. At eto na nga, maaga kami nakarating sa lugar. 12 pa lang andun na kami. Yung umpisa ng event is 2 PM pa naman. Medyo mapapalaban tayo ulit sa lakaran kasi papasok pa yung bahay nila. Medyo madulas din yung daan kasi inabot din sila ng bagyo. Imaginein mo, mataas na yung lugar nila pero binaha pa rin sila. Nagsisi ata si Daddy sa pagsama sa akin kasi kailangan niyo pa akong alalayan. Pero ayoko kasi ako pa ba, kayang-kaya ko to. Kinukunan ko pa sila ng video habang naglalakad. Pagdating namin dun sa bahay, nadatnan namin na si birthday girl nakabihis na. Since maaga pa naman, lumabas muna kami. Nagpaalam muna kami kay client na lalabas muna kami. Kaso nga lang, umulan na naman at ang lakas-lakas pa. Hindi ka ba napapagod sa kauulan? Nung tumila na ang ulan, bumalik ulit kami sa venue at nag-makeup na sila para pagkatapos ng ulan, start na agad kami. Alam niyo ba na nag-clown din ako noon? Curious lang kasi ako kasi sabi ko ano kaya ang pakiramdam na nakasuot ng ganyang damit tapos naka-makeup ng ganyang kakapal. So, sabi ko kay Daddy gusto ko matry. Kaya yun, ipina-experience niya naman sa akin kaso di ko na inulit. Ang hirap pala. Sobrang init ng damit, tapos yung makeup mo sa mukha, pag pinagpawisan ka ang kate, hindi mo naman pwedeng kamutin kasi pag kinamot mo, mawawala yung makeup mo. Talagang mag-aantay ka hanggang sa matapos yung event, kaya yun, nadala ako, hindi na ako umulit. At ayan, tapos na silang mag-makeup, nagbihis na yung dalawa. At medyo marami na ring guest doon sa baba, nung tinignan ko. Kaya yan, nagmamadali na yung dalawa. Sana wag nang umulan. Sa sala na kasi sila nag-makeup kasi yung nagme-makeup sila medyo umuulan pa. Kaya yung ibang guest nila umakyat dun sa taas. At ayan na, umpisa na ang show. Syempre, si Daddy yung host tapos si Mojojo naman yung magma-magic tricks. Medyo okay pa yung panahon kaya lahat sila nag-i-enjoy pa. Ito yung maganda sa mga ganitong lugar kasi ang daming bata at lahat talaga sila nagpa-participate kahit yung mga matatanda. Pag sinabi mong games, lahat sila nag-aagawan. Sinimula na lang ang show sa balloon twisting. At after ng balloon twisting, marami-raming parlor games. Marami kasing na-prepare si client para sa game prizes kaya ayun, palaro lang sila ng palaro. After ng parlor games, sinimula na yung 7 candles, 7 gifts,
Seven Roses. Yun nga lang, di ko na nakuna ng video kasi bumagsak na naman yung ulan. Nagsisiksikan kami dun sa gilid. At ayan na, blowing the candle na. At after nyan, eating time na. Yung mga kids, ganado na sila kumanta ng happy birthday kasi alam na, kainan na. Prank lang pala yun kasi magpapabitin muna bago kumain. Mahirap na kasi baka umulan na naman. Pero parang okay lang naman sa mga bata kasi mas mukhang excited sila dun sa pabitin kaysa dun sa pagkain. This is it! The magic tricks. Hindi ko na nakuna ng video yung kainan kasi bumagsak na yung ulan. Kaya't lahat sila dito sa sala nagsiksikan. Dito na rin ginawa yung magic show kasi nga hindi na talaga kaya sa baba. Sobrang malakas yung ulan. Oo, masikip pero ang sasaya ng mga bata. Grabe, amazed na amazed sila sa magic tricks. Dito na lang din ako sa likod nakakuha ng video kasi hindi na ako makapasok doon sa loob. Wala nang dadaanan kaya dito na lang ako sa labas ng pinto. After ng magic tricks, bumaba sila ulit kasi tumila na naman yung ulan. Doon na lang nila pinagpatuloy yung pagbigay ng loot bags hanggang sa matapos ang event. At eto na, uwian time na. Syempre, hindi ako papayag na hindi kami dumaan dun sa paborito kong lugar. Kasi yun nga yung request ko kay daddy. Pero medyo kabado ako kasi dadaan na naman kami dun sa mga lugar kung saan nagkaroon ng landslide. Ang lakas pa naman ng ulan kanina. Dadaan na naman pala kami dito sa tulay na ito. Alam na, baba ulit, walkathon ulit ang raketerang chef nyo. Pasensya na kayo kung medyo magulo yung video ko kasi alam niyo naman hindi normal yung lakad ko kaya ganyan. Masyadong malikot. Tinatry ko sanang kunan ng video yung part ng tulay na bumagsak. Kaso hindi pwede, mahigpit yung bantay. Mahirap na baka mapagalitan tayo. Sa wakas, nakarating din ako sa aking paroroonan. Tuloy na ulit ang biyahe. Wow! Malapit na kami dun sa gusto kong puntahan. Huling punta ko dito wala pang kainan. Ang meron lang, yung mga nagtitinda ng mais sa gilid ng kalsada pero ngayon, meron na. Paano ba yan? Chillax time muna tayo. Hala, grabe pala ang damage na nangyari dito. Nag-landslide din pala itong part na ito. Nakakalungkot naman yun. So after nun, umuwi agad kami. Kasi hinahabol din namin yung oras. Birthday din kasi nung anak kong bunso. After namin magpasaya ng ibang bata, yung anak naman namin. So paano ba yan? Hanggang dito na lang uli. Thank you and bye-bye!